Happy Lord's Day sa lahat po ng ating kapatiran dyan sa Oriental, Mindoro. Salamat sa Diyos sapagkat sinapit natin ulit ang araw ng pagsamba at ito po ang pagkakataon upang tayo ay tumanggap ng mga biyayang spiritual sa pamamagitan po ng ating pagsasama-sama bilang magkakapatid at sa pamamagitan din po ng panalangin at higit sa lahat sa pamamagitan po ng pakikinig natin ng mga salita ng Diyos. Tunay nga po, there is blessings in the Word. Amen? Bago po tayong magsimula, maaari po bang tayong lahat ay tumayo? Palakpakan po natin ang Diyos. At bago po tayo tumungo sa pambungad na panalangin, maaari po bang kamayan natin ang ating mga katabi at sabihin natin sa Kanya, kasama natin ang Panginoon. Sabihin po natin, hindi tayo iiwan ng Diyos. Amen and amen. Purihin ang Diyos. Manatili po tayo nakatayo at sasamahan po tayo ng ating kapatid na si Sister Dina Tumbaga para sa isang pambungad na panalangin. Hello everyone. Isang mapagpalang araw mga kapatid. Tayo po ay yumuko at tayo po ay manalangin. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa pagkakataong ito na muli kaming nagkatipon bilang isang mananampalataya. Kahit magkakalayo ang aming lugar, salamat po sa biyaya ng technology na nagiging daan upang kami ay magkaisa sa iyo. Panginoon, hinihiling po namin ang iyong presensya sa aming fellowship na ito. Sa mga oras na ito, Panginoon, ihanda mo po ang aming mga puso at isipan upang tanggapin ang iyong salita. Alisin mo po ang anumang pagod, alalahanin, distraksyon, upang ikaw lamang ang aming maitaas at mapakinggan. Pagpalain mo po ang mga kapatid kong ito sa iba't ibang lugar ng Mindoro, Nauhan, Socorro at Bungabong. Palakasin mo po ang mga nanghihina. Aliwin mo po ang mga may pinagdadaanan. Punuin mo po, Panginoon, ng pag-asa ang bawat isa, ng kapayapaan at kagalakan na nagmumula lang sa iyo. Gabayan mo po ang buong daloy ng aming fellowship na ito. Alam ko po, Panginoon, na ang lahat ay mapapagpala ng iyong banal na salita na aming mapapakinggan sa araw na ito. At lahat po, nawa po lahat ng aming gagawin ngayong araw na ito ay magbibigay ng kaluwalhatian sa iyong pangalan. In Jesus' name, Amen. Maraming salamat, Sister Dina, sa isang napakagandang panalangin. Ngayon naman po, ihanda natin ang ating mga puso sa pagsamba at sabayan po natin ang mga awiting ito. Manatili po tayong nakatayo. All over the world, dideclare natin ito. Napakabuti ng ating Diyos. Amen. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti ka ng ating Diyos. Nais ko'y magpasalamat sa ating Diyos.
Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. Nais ko'y magpasalamat sa ating Diyos. Ang nais ko'y magpuri, itaas ang ngalan ni Jesus. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. Mabuti ang Diyos. Napakabuti nga ng ating Diyos. Napakabuti nga ng ating Amen. Hallelujah. Anhing ng yaman ng mundo, kung ikaw na may wala sa buhay ko, ang pansamantalang kinang nito at ligayang hatid agad maglalaho, ngunit tubig kang pumawi ng uhaw. Tinapay ng buhay ko ay ikaw. Wala nang nanaisin pa, wala nang mas mahalaga, higit pa sa lahat ng bagay ay makilala ka. Wala nang makapapantay na pilak o gintong lantay, higit pa sa lahat
Maraming salamat sa Panginoon sa natatanging panahon upang siya'y awitan, upang siya'y papurihan at sambahin. Napakaganda po ng ating mga awiting napakinggan. Sa pagkakataong ito, manatili po tayong nakatayo. At bago po tayo mag-aral ng salita ng Diyos, mangyari po itaas po natin ang ating mga kanang kamay at sabay-sabay po nating sabihin, ang salita ng Diyos, nagliligtas. Ang salita ng Diyos, nagpapagaling ng sakit at karamdaman. Ang salita ng Diyos, nag-aayos ng buhay. Ang salita ng Diyos, nagbibigay ng pag-asa. At ang salita ng Diyos, nagpapala. Sabay-sabay po nating sabihin, today, I receive the blessings in the Word. Ulitin po natin, today, I receive the blessings in the Word. In Jesus' name, Amen and Amen. Manatili po tayo nakatayo para po sa pagbasa ng mga salita ng ating Diyos na atin pong matatagpuan sa aklat po ng Isayas, Kabanata 46, talata 9 hanggang 10. Ang sabi po ng salita ng Diyos, sa simula pa lang sinabi ko na ang mga mangyayari sa hinaharap. Ang aking mga inihayag ay magaganap at gagawin ko ang lahat ng gusto kong gawin. Tatawag ako ng isang tao mula sa silangan sa malayong lugar at siya ang magsasagawa ng aking mga plano. Maitutulad ko siya sa isang ibong mandaragit, isasagawa ko ang aking mga sinabi at plinano. Ito ang salita ng Diyos. Tayo pong lahat ay magsitungo at tayo po ay mananalangin. Panginoon, marami pong salamat sa mga salita na amin pong napakinggan ngayong umaga. Tunay nga o Diyos na ginagamit mo ang iyong mga salitang nakasulat sa Biblia upang ang bawat isa po ay daluyan ng iyong mga pagpapala, panibagong kalakasan, pag-asa, na Lord, sa gitna po ng nangyayari sa aming paligid, nangyayari sa aming mga personal na buhay, maaring ang mga pangyayaring ito ay hindi kagandahan, alam po namin, meron kaming kalakasang matatanggap. Meron po kaming panibagong pag-asang mararanasan sapagkat ang salita mo'y dala ay pagpapala, ang dala nito ay katalinuhan, ang dala nito'y kasiglahan sa bawat isang nangangailangan. Panginoon, pagpalain niyo po ang aming oras ng pagsamba at ibinabalik po namin sa inyo lahat ng papuri at pasasalamat. Sa ngalan ni Jesus, lahat po tayo ay magsabi ng Amen and Amen. Maari na po tayong maupo, brothers and sisters. Maraming nangyari sa ating kasaysayan nitong mga nagdaang panahon. Last year ay sunod-sunod ang napakaraming bagyo na naging dahilan ng napakaraming pagbaha. Nariyan din ang mga lindol na yumanig sa buong Pilipinas. Naramdaman ito sa Mindanao, maging sa Luzon, at ganun din sa Visayas. Naalala niyo pa ba yon? Napakaraming tao ang napahamak at marami ang nabahala. Nabisto din noong nakaraang taon ang korupsyon. Hindi lang simpleng korupsyon. Grabing korupsyon sa flood control projects na ghost projects naman pala. At ito ay nauwi sa matinding pagkapuot ng taong bayan na nagbunga ng sandamakmak at kabi-kabilang mga kilos protesta at mga rally. Tila baga sa panahon ngayon ay mas maraming bagay ang nakakainis kesa sa nakakatuwa. Idagdag mo pa dyan ang nangyayaring mga patayan at kaguluhang nangyayari sa Middle East ngayon. Pwede nating sabihin, malayo naman yan sa Pilipinas. Pero ang nagaganap doon ay nakakaapekto sa atin sapagkat ito ang dahilan ng pagtaas ng presyo ng gasolina na siya rin namang dahilan kung bakit ngayon tumataas ang presyo ng iba't ibang bilihin. Idagdag mo pa dyan ang mga personal na kasawi ang nararanasan mo. Kaya maraming mga tao ang napapatanong ngayon. Sinasabi nila, nasaan ang Diyos? Bakit parang di ata siya nagpaparamdam? Tingnan po natin ang sagot ng mga taong naniniwala sa isang filosofiya na kung tawagin po ay deism.
Ang sabi po ng mga taong naniniwala sa deismo, merong Diyos. Nariyan ang Diyos. Totoong ang Diyos ay umiiral. Kaya lang, ayon po sa pananaw ng deismo, matapos na likhain ng Diyos ang mundo, iniwan na niya ito. Umatras na daw siya at wala na siyang paki sa atin ngayon. Kahit mag-pray tayo, kahit magmakaawa tayo sa Diyos, bahala na tayo sa ating mga sarili. Kumbaga, binigyan tayo ng Diyos ng relo. Atin na yung relo, gamitin natin. Pero pag nasira, bahala na tayong kumumpuni. Hindi tayo pwedeng lumapit sa Diyos kasi nga, umatras na siya. We are on our own. Kaya yung relong yon hindi niya aayusin. Ganyan ang pananaw ng deismo. Yan ang sinasabi nila na dahilan kung bakit may mga bagay na nangyayari ngayon sa mundo na hindi ka nais-nais, kagaya ng gera, lindol, pagbaha at iba pang mga trahedya. Wala na daw ang Diyos. Wala na daw siyang involvement sa mundo natin. Nung pinagbubulay-bulayan ko ang pananaw ng deismo, napansin ko na ang dala ng pananaw na ito ay hopelessness. Kasi iniwan na pala tayo ng Diyos at nakatago na siya. Maaring para sa iba, katanggap-tanggap yung paliwanag. Kumbaga sinasabi nila, kaya naman pala may kaguluhan ngayon kasi ang Diyos wala nang paki sa atin. Kaya lang, ang problema ko sa pananaw na ito, para bang wala na tayong pag-asa. Wala nang pwedeng tumulong sa atin. At tila baga, baliwala na ang dasal nating sinasagawa. So bakit pa tayo magtitipon tuwing araw ng linggo? Bakit pa tayo magpe-pray kung ang Diyos pala ay lumayo na sa atin? Mga kapatid, ibang-iba ang pananaw ng Biblia sa deismo sapagkat ang Biblia ay nagsasabi na pagkatapos likhain ng Diyos ang mundo, sangkot pa rin siya sa nagaganap sa ating buhay. Nandito pa rin siya. May ginagawa siya sa kasaysayan. Hindi tayo iniiwan ng Diyos. In fact, ang kasaysayan ay Kanya. Maaring may mga bagay na hindi natin nauunawaan. Subalit, ang Diyos po ay mapapagkatiwalaan natin na alam ang Kanyang ginagawa. Marami tayong kasawian. At minsan, wala pong agarang sagot sa ating mga kasawiang ito. Pero isang bagay ang alam natin, may Diyos na gumagawa sa ating buhay. Maaring ngayon hindi pa natin naiintindihan. Pero sa dulo ng kasaysayan, ihahayag niya ang kasagutan sa ating lahat. Kaya mga kapatid, kung alam natin na ang kasaysayan ay hawak ng Diyos, may patutunguhan po ang lahat. Wala pong sayang na sandali. Walang sayang na pighati. Walang sayang na pagluha. Lahat ng nangyayari sa buhay natin ay maglalakip-lakip at lahat ay nag-uugnay-ugnay upang tayo ay maitawid ng Diyos sa mga plano niya sa ating mga buhay. Amen? Ang tawag po dyan ay divine providence or the providence of God. Mamaya po ay bibigyan pa natin ng mas malalim na kahulugan ang salitang providence. At bago po yon ay nais ko munang ipakilala ang pamagat ng ating pag-aaral ngayong umaga at ito po ay ating tinawag na Who is in Control? Ang sabi po ng deismo, ang tao na ang in control kasi umatras na nga daw ang Diyos. Wala na siyang paki sa atin. Pero sinasabi po ng Biblia na ang Diyos ay hindi lamang may control, kundi siya ang may absolute control sa lahat ng nangyayari sa ating buhay sa mundo. Walang aksidente sa Diyos. Again, ang kasaysayan ay sa Diyos at patuloy niya itong hinuhugis, hinuhubog ayon sa kanyang plano. Kaya mga kapatid, hindi lahat ng kasawian ay kamalasan. Narinig niyo po ba yung sinabi ko? Hindi lahat ng pagsubok, hindi lahat ng problema, hindi lahat ng kasawian natin sa buhay ay kamalasan. Kaya mga kapatid, mag-ingat po tayo sa ating mga nabibitawang mga salita. Minsan nga, nahihiram natin ang lengguwahe ng mundo kapag may mga kasawiang nangyayari. Sasabihin natin, "Oy, si sister ganito, nagsara ang tindahan." Naku, karma yan.
Mataray-taray kasi ang babaeng yan. Buti nga sa kanya, uy, si kumparing ganito, natanggal daw sa trabaho. Kasi ang mamang yan, masama ang ugali, maraming kasalanan niya. Palagay ko, pinaparusahan yan ng Diyos. Mga kapatid, inihahayag po ng Biblia na hindi lahat ng kasawian ay parusa ng Diyos. Maging ang mga mabubuting tao sa Biblia, mga taong itinuturing na matuwid, ay nakaranas din po ng kasawian. At isa na sa kanila ay itong si Job. Si Job po ay matuwid na tao. Pero kahit na siya ay namuhay ng tama, sandamakmak na problema pa rin ang inabot niya sa buhay. Nalugi siya, nawala lahat ng kanyang ari-arian, ang 10 mga anak niya ay binawian ng buhay, nagkasugat-sugat ang buo niyang katawan. Mas matindi pa po yan sa pigsa na dinanas mo noon. Matindi ang depression at lungkot na dinanas niya to the point na sabi ng asawa niya, aba, isumpa mo na ang Diyos. Alam niyo, ang Diyos po ay hindi nagbigay ng paliwanag kay Job kung bakit po siya naghihirap. Kaya hindi rin alam ni Job ang dahilan kung bakit po siya dumanas ng ganoong pagsubok. Pero kahit na walang sagot sa kanyang katanungan, sa huli pinili ng Diyos. Pinili ni Job ang magtiwala sa Diyos. Ang sabi po ni Job, doon sa Job chapter 1 verse 21, ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang nag-alis, purihin ang pangalan ng Panginoon. Kaya po ba natin itong gawin sa gitna ng pagsubok? Minsan tayong mga Kristiyano, nagpe-praise the Lord lang tayo kapag may bagong kotse, may increase na salary, kapag maganda ang nangyayari sa ating buhay. Pero tingnan niyo po itong si Job. Sa gitna po ng pagsubok, sa kabila po na hindi niya naiintindihan yung nangyayari sa kanyang buhay, sa gitna na napakarami niyang tanong, sa kabila na ang bigat-bigat ng kalooban niya, pinili po niyang purihin ang ating Panginoon. At nasambit niya, bakit ba ako magrereklamo? Lahat naman ng mga tinanggap ko sa aking buhay, ang Diyos din ang nagbigay at karapatan ng Diyos na siya ang mag-alis. Kaya papupurihan ko ang Panginoon dahil hindi ko man naiintindihan ang mga nangyayari ngayon, alam ko, meron siyang ginagawa. The Lord gave and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Kaya po ba natin yung sambitin? Sa gitna po ng ating mga kasawian, nabibikas ng ating mga bibig. Blessed be the name of the Lord. Praise be to God. Lord, I entrust my life to you. Hindi ko po naiintindihan kung bakit ganito ang sinabi ng doktor. Hindi ko po naiintindihan kung bakit ang investment ko ay nalugi. Subalit isang bagay po ang pwede kong pagtiwalaan. May ginagawa ka, may mga bagay kang inaalis, kagustuhan niyo yun, Panginoon. At sa kabila ng lahat na ito, magtitiwala ako sapagkat ikaw ay in control. Pwede bang sabihin mo yan sa katabi mo? God is in control. Kaya mga kapatid, sa kabila po ng mga kasawiang dinanas ni Job, nagtiwala pa rin siya na may ginagawa ang Diyos. Diyos siya. Diyos ang Panginoon at alam niya ang ginagawa niya. Sinabi ni Job na sino tayo para questionin ang Diyos sa mga pasya at mga ginagawa niya. Mga kapatid, hindi po tayo ang nagpapasya sa magiging takbo ng kasaysayan. Ang Diyos po ang nagpapasya. Kanya ang kasaysayan, siya ang huhugis na ito. Siya ang huhugis nito upang maisagawa ang lahat ng mga naisin at kalooban niya. Kaya yung mga nangyayari sa buhay po natin, kahit yung mga bagay na ayaw natin, mga kapatid, bahagi po yan ang ginagawa ng Diyos sa mundo at siya lang po ang nakakaalam. Isang bagay po ang alam natin, all things work together for good. Lahat ng bagay ay ginagawa ng Diyos para sa ating ikabubuti. May sinambit si Pablo na kaugnay po ng sinabi ni Job at ito po ay matatagpuan natin sa sulat ni San Pablo doon sa Aklat ng Roma, Kabanata 20. Ang sabi niya, sino ka para magreklamo sa Diyos ng ganyan? Tayo mga nilikha lang ng Diyos
Kaya hindi tayo makakapagreklamo kung bakit niya tayo ginawang ganito. Tulad sa isang gumagawa ng palyok, may karapatan siyang gawin ang putik ayon sa gusto niya. May karapatan siyang gumawa ng dalawang uri ng sisidlan mula sa iisang tumpok ng putik. Ang isa ay espesyal at ang isa naman ay pangkaraniwan lang. Yan po mismo ang punto de vista ni Job. Wala tayong karapatang questionin, pagalitan, diktahan, o utusan man lang ang Diyos sa kung ano ang gusto natin dahil tao lang po tayo, mas mataas ang Diyos kaysa sa atin. At siya ang Diyos. Aktibo ang Diyos na gumagalaw at kumikilos at gagawin niya ang naisin niya. Alam ng Diyos ang ginagawa niya. Pwede mo ba yang sabihin sa katabi mo? Alam ng Diyos ang ginagawa niya. At sabihin mo rin sa isa pang katabi, magtiwala ka sa Panginoon. Kaya mga kapatid, tama po yung isang pastor na ang pangalan po ay Calvin nung sabihin niya na wag nating sikaping unawain ng tahasan ang mga pasya ng Diyos dahil baka daw ikasira ng ulo natin ito. May mga bagay po kasi talaga na hiwaga, ang hirap pong ipaliwanag. Ano po? Minsan may mga tao magtatanong, bakit ako binigyan ng ganitong asawa? Bakit ako binigyan ng ganitong anak? Minsan marami po tayong tanong at minsan nakakubli po sa atin yung sagot. Kaya what we can do, let's just trust God na tanggapin po natin na lahat ng bagay ay patungo po sa ikabubuti. Sabi po ni Calvin, ipagpaalala sa kanila na kapag sinisiyasat nila ang pagtatakda ng Diyos, pumapasok sila sa banal na dako ng karunungan ng Diyos. Ang sino mang masyadong mapanghimasok at padalos-dalos na nagsisiyasat nito ng may labis na kumpiyansa ay hindi kailanman masisiyahan sa kanyang pag-uusisa kundi maliligaw sa isang masalimuot na landas na wala siyang makikitang labasan. Sapagkat hindi tama na ang mga bagay na piniling itago ng Diyos at ang mga kaalamang itinangi niya para sa kanyang sarili ay basta na lamang uusisain o pakikialaman. May mga bagay daw po na piniling itago ng Diyos. At ang kaalaman na iyan ay kumbaga kinubli niya para lang sa kanyang sarili at hindi po natin pwedeng usisain o pakialaman lamang. So ganyan po yung sagot sa mga bagay minsan na ang hirap unawain. Bakit ka nagkasakit? Bakit ka nalugi? Ginawa mo naman yung best mo, nagtrabaho ka naman ng ayos, pero hindi binigay sa iyo yung promotion. Minsan po talaga walang sagot at itinatago ng Diyos para matutunan po nating magtiwala. Amen? Kapag pinilit daw nating unawain ang isip ng Diyos, para daw po tayong pumasok sa isang labyrinth. Yan po ang labyrinth. Na kapag nasa loob ka ng lugar na yan, litong-lito ka, di mo alam kung ano ang mga pasikot-sikot. Sasabihin mo sa sarili mo, kakanan ba ako o kakaliwa? Kasi ang nakikita mo, yun lang nasa harapan mo. Hindi mo kita yung kumbaga, yung tanawin mula sa taas. Pero ang Diyos, kita niya yung buong labyrinth. Kita niya yung buong pasikot-sikot. Kaya maaring sa atin, walang sense, kumbaga ay nakakalula yung pangyayari, pero sa punto de vista po ng Diyos, kita niya yung pasikot-sikot. Magtiwala po tayo sa Kanya. Dadalhin niya tayo sa exit at hindi po niya tayo ililigaw. Kaya yung mga bagay na sa kasalukuyan, walang sense, kagaya halimbawa, bakit may paghihirap ngayon, bakit nagtataasan ng bilihin, minsan wala po talagang sense. Bakit may gera? Alam nyo, sa plano po ng Diyos, nag-uugnay-ugnay ang lahat upang siya po ay makagawa ng isang magandang kwento sa dulo. At pag nandun na po tayo sa dulo ng kasaysayan, kapag kaharap na natin ang Diyos, masasabi natin, kaya pala pinahintulot yun ng Diyos kasi meron siyang magandang ginagawa sa ating buhay. Sabi po sa Efeso, Kabanata 1, Talata 11, ang Diyos ang gumagawa sa lahat ng bagay ayon sa layunin ng kanyang kalooban.
Kaya sa lahat po ng nangyayari sa ating buhay, sa ating pamilya, sa ating negosyo, ang dapat na maging tindig ng ating pananampalataya ay pagtitiwala. Na sa kabila ng mga kasawian, alam nating kita na ng Diyos ang lahat-lahat at sa kanyang punto de vista, maganda ang lahat. Tungo sa ikabubuti ang lahat ng bagay. Amen? Kaya napakahalaga na maunawaan po natin ng lubos yung tinatawag na the providence of God. Dahil kapag naunawaan natin ito, mas magiging mapagpasalamat tayo, mas magiging palasamba tayo kahit paanong iba to sa atin ng buhay na ito. Maganda pong pag-usapan sa puntong ito. Ano ba ang providence o ang pagkalinga ng Diyos? Providence means God controls and sustains all of creation at all times. Ibang-iba po ito sa tinuturo ng deismo na ang sabi nga, wala ng kontrol ang Diyos sa buong mundo. Sa ganang atin, pinaniniwalaan natin na ang Diyos ay may absolute control pa rin sa buong mundo at siya ay nananatiling Diyos sa lahat ng pangyayari sa ating buhay. Napakaganda po ng simpleng paliwanag ng isang katisismo patungkol po sa providence. Ang sabi po ng katisismong ito, ang providence ay may kinalaman sa matalab na pag-iingat at pamamahala ng Diyos sa lahat ng kanyang nilalang at sa lahat ng kanyang ginagawa. Pansinin po natin, may dalawang sangkap ang providence ng Panginoon, pag-iingat at pamamahala. Paliwanag po natin ng isa-isa ang mga sangkap na ito. Una, yung pag-iingat ng Diyos. Ang ibig sabihin po nito ay minamaniobra ng Diyos o pinananatili niyang buo ang buong sangnilikha. Kung bakit po may hangin, kung bakit po hindi tayo lumulutang, yung pag umupo tayo, nakakaupo tayo, kung bakit po pumapatak ang ulan sa tamang panahon, kung bakit tumutubo ang palay, ang mga butil, kung bakit po namumunga ang buko, ang mangga, kasi meron pong Diyos na nag-iingat at pinananatili niyang buo ang sangnilikha. Ang pangalawang sangkap po ng providence ay yun pong pamamahala ng Diyos. So, ang isa pong paghahalin tulad dito ay yung pagmamaniobra ng isang barko. Okay? So, kagaya po ng barko, minamaniobra ng Diyos ang daigdig na kagaya nga po ng isang bangka o ng isang barko at dinadala niya ang kasaysayan patungo sa destinasyon nito. Pinalilipat-lipat mula sa isang pantalan patungo sa susunod na pantalan. So ang Diyos po ang humuhugis ng kasaysayan ng ating buhay at hindi lang po kasaysayan ng ating buhay, kasaysayan din po ng buong mundo. Yung mga nangyari in the past na hindi pa tayo buhay, nandun na po ang Diyos. Yung mga mangyayari po sa kinabukasan na tayo po maaring wala na doon dahil malayo pa, narating na rin po ng Diyos, kita na yun ng Diyos. Kita niya ang umpisa hanggang sa hulihan at lahat po ng nangyayari sa gitna ay kanya pong pinahihintulutan, maganda man o mabuti. Ito po'y kanyang hinuhugis, pinaghahalo-halo upang makagawa po ng isang magandang putahe para po sa kanya at sa kanyang kapurihan. At tayo po makikita natin, malalasahan natin kung ano po ang kanyang inihahanda sa hinaharap. Kaya mga kapatid, ang pananaw po ng salita ng Diyos, ang kasaysayan ay hindi po tungkol sa atin. Ang buhay na ito ay hindi po tungkol sa atin. Hindi po ito tungkol sa ating kasiyahan at kagalakan. Ang atin pong pag-iral sa mundong ito at lahat po ng nangyayari sa kasaysayan ay tungkol lamang sa Diyos. At yung kagustuhan niya, yung kalooban niya, yun ang kanyang basihan sa kung ano po ang dapat na maging hugis ng kasaysayan. Kaya mga kapatid, kahit tayo po ay magtampisaw ng magtampisaw, tayo po'y sumigaw ng sumigaw, at igiit natin sa Diyos na ito ang dapat mangyari, ay nako, hindi po yan sabihin na nating
yung iginigiit natin ay hindi po ayon sa kalooban ng Diyos, wala pong mangyayari sa ating paggiit, sa ating pong pagpadyak, sapagkat kung ano po ang kalooban ng Diyos, yun po ang kanyang isasagawa. Kaya mga kapatid, alam nyo, pagka naunawaan natin na ang Diyos po ang nagdidikta, hindi ang tao, ang Diyos ang nagpapasya, hindi ang kamay ng tao, ang Diyos ang nagbubukas ng mga pintuan at hindi po ang tao, mas lalo po tayong magdadasal. Kasi alam natin, wala tayong kayang gawin. Kahit magpakapawis tayo ng magpakapawis, kung hindi po pahihintulutan ng Diyos na tayo magtagumpay, wala pong mangyayari. Kaya kapatid, napakahalaga po ng paglapit kay Kristo. Napakahalaga po ng paglapit sa Diyos. Kailangan ng tao ang Diyos. At sa atin pong pananalangin, pagsusumamo, pinapakinggan po yun ng Diyos. At kapag sinagot niya ang ating mga dasal, ang Diyos po ang magbubukas ng mga bagay-bagay para po sa atin. That's why we need the Lord. Siya po ang may providence, siya po ang may kakayanan na magsagawa ng lahat ng bagay. Okay? Naalala ko po tuloy yung isang sikat na tula nung ako ay high school. Pinapag-aralan po namin ito sa aming school. Ang tawag po sa tulang iyon ay Invictus. Sa dulo po ng tulang yan ay may nabanggit po ng mga ganitong salita. I am the master of my faith and I am the captain of my soul. Tayo daw ika ang may hawak sa ating kapalaran at tayo din daw ang kapitan ng ating kaluluwa. Kayo po ba'y sang-ayon sa tulang ito? Maganda po pakinggan. Pero sa isang banda, nakakatakot pong tanggapin yung sinasabi dyan. Kasi kung nauunawaan po natin ang karupukan ng tao, kung nauunawaan po natin ang tao ay nagkasala, kung nauunawaan po natin na tayo ay patay sa kasalanan, aba hindi mo sasabihin yan. Kung sasabihin mo na tayo ang may hawak sa ating kapalaran, aba matakot po tayo. Ikaw pa naman pabugso-bugso. Ikaw pa naman urong-sulong. Depende sa mood mo, nagbabago ang pasya mo. Kaya kung sasabihin mo na nakasalalay sa iyo ang mangyayari sa iyong buhay, paano nga kung magkamali ka? Paano kung ikaw ay pumalpak? Di mauuwi ka sa kasawian. Pero ito po ang kagandahan ng kamay ng Diyos. Ito po ang kagandahan ng katuruan patungkol po sa providence ng Panginoon. Alam natin sa kabila ng ating kapalpakan, sa kabila ng ating kasalanan, may Diyos na umiibig sa atin. At lahat ng nangyayari sa ating buhay, maglalakip-lakip, mag-uugnay-ugnay, patungo sa kalwalhatian ng Diyos at patungo sa ating kabutihan. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, kapit ka lang, may ginagawa ang Diyos. Amen po ba? So, apart from God, we cannot do anything. Sabi po ng Salmo, Kabanata 135 verse 6, ginagawa ng Panginoon ang anumang nais niya sa langit, sa lupa, sa dagat, at sa kailaliman. Sino daw po ang nasusunod ang kalooban sa langit, sa lupa, sa dagat, sa kailaliman? Ang Diyos daw po. Kaya mga kapatid, lalo po tayong magdadasal, lalo po tayong lalapit sa Panginoon kasi siya naman po pala ang nagpapasya. Kaya kung may kahilingin tayo, sabihin natin kay Lord, Lord, malibang ipasya po ninyo na mapapunta sa akin ang negosyong iyon, na mapunta po sa akin ang promotion na iyon, ang trabahong iyon, Panginoon, ay hindi po mapupunta sa akin. Kaya, O Diyos, idulot po ninyo. O Diyos, kahilingan ko po na nawa po ay kami ang mapili sa negosyong iyon. Mga kapatid, yan po ang dahilan kung bakit tayo nagpe-pray. Kasi nakaugat po yan sa paniniwala na ang Diyos po ang gumagawa ng lahat ng bagay. Siya po ang nagpapahintulot ng lahat ng bagay, hindi po ang tao. Hindi ko po sinasabing wag na tayong mag-adhika, wag na po tayong magplano, wag na po tayong tawag dito, magbanat ng buto dahil ang Diyos naman pala ang nagpapahintulot ng lahat ng bagay. Hindi ko po sinasabi yon. Kasi ang katotohanan, ang Diyos din po ang nagpapasya sa kung ano ang magiging trabaho natin. Okay? Kaya po, mga kapatid, gawin natin yung ating best, gawin natin kung ano yung tama para sa kaluwalhatian ng Diyos.
Ganun pa man, ang pagtitiwala po natin na lahat ng bagay ay magtutugma-tugma, wala po sa ating palad, wala po sa ating kamay, kundi nasa Diyos lamang. Amen? Sabi po ng Isaiah 46 verse 10, sa simula pa lang, sinabi ko na ang mga mangyayari sa hinaharap. Ang aking mga inihayag ay magaganap at gagawin ko ang lahat ng gusto nyo. Yun po ba ang sinabi? Hindi po. Ang sabi, gagawin ko ang lahat ng gusto kong gawin. Praise be to God. Kaya po, wala pong aksidente sa Diyos. Lahat po ay may kapahintulutan. Tama na sikapin nating gawin kung ano ang tama at mabuti, ngunit sa huli, ang Diyos pa din ang mananaig. Sabi po ng Kawikaan 16, verse 33, nagpapalabunutan ang mga tao upang malaman kung ano ang kanilang gagawin, ngunit nasa Panginoon ang kapasyahan. So, sinasabi ng talatang ito, sige, magpalabunutan kayo, gawin ninyo kung ano yung dapat gawin. Pero, kung ano man ang mabubunot, ang Diyos ang nagpasya nun. So nakita niyo po yung pagbabalanse ng katuruan? May gagawin tayo, sabi dyan, sige, magpalabunutan kung sino ang magiging, sabihin natin, magiging bagong leader o kung sinong mananalo sa raffle. Gawin natin yung part natin, pero yung pagtitiwala natin sa kung ano ang tama, kung ano yung best, nasa Panginoon po yun, siya po ang magpapasya. Amen? Doon po sa ikalawang kronika, 18 verse 33, nabanggit ng Bible na meron pong isang archer o namamana na basta-basta na lang nagpakawala ng tudla. Tinamaan ng tudla si Haring Ahab sa pagitan ng kanyang baluti at dibdib na panangga. Pero ang basta-basta o random na pangyayaring iyon ay ipinasya na ng Diyos at hinulaan na sa mga talata sa 18 verse 19 at 18 verse 27. Kaya mga kapatid, walang aksidente sa Panginoon. Wala pong random kay Lord. Hindi aksidente na hindi ka nakapasa sa UP. Hindi aksidente na ako ay naging pastor imbes na maging artista. Biro lang po 'yun. Hindi aksidente na yung asawa mo ang asawa mo ngayon. Hindi aksidente na ang anak mo ay si ganito, si ganyan. Hindi rin aksidente na ikaw ay naging taga Mindoro. Hindi aksidente na ang height mo ay 5'2". Hindi aksidente na ang kulay ng balat mo ay maputi o sabihin natin hindi kaputian. Ang Diyos po ang nagpapasya ng lahat ng bagay. Kaya ang puso natin magpapasalamat sapagkat kinikilala natin ang Diyos na kayang gumawa po ng lahat ng bagay. Mga kapatid, hindi tayo nilikha ng Diyos upang maging top 1 sa mundo. Hindi ko po sinasabing huwag tayong kumbaga maging pinakamagaling sa klase. Ano po, hindi ko po sinasabing ganun. Pero nais ko pong ipaliwanag na hindi tayo nilikha ng Diyos para maging top 1 at para maging sentro ng buhay sa mundo. Kasi ang totoo, ang top 1, iisa lang ang Diyos lang. Ikaw at ako'y nilikha ng Diyos para maging tagahanga niya. Pwede tayong maging top 2, top 3, top 5, pero siya pa rin ang top 1. At habang tinitingnan natin ang Diyos bilang top 1, bilang sentro ng ating buhay, nakikita natin yung kalakihan niya, yung kagalingan niya, doon naman po tayo nagiging kontento. Nilikha ng Diyos ang ating mga puso para maging kontento doon po sa katotohanan na ang Diyos talaga ang pinakamalakas, pinakamagaling at tayo nilikha ng Diyos para magtiwala. Amen? Purihin ang Panginoon. Napakaganda po ng sinabi sa Isaiah 55 verse 8 to 9. Sinabi ng Panginoon, ang pag-iisip ko ay hindi katulad ng pag-iisip nyo at ang pamamaraan ko ay hindi katulad ng pamamaraan nyo. Kung gaano kalayo ang langit sa lupa, ganoon din kalayo ang aking pamamaraan at pag-iisip kaysa sa inyo. Kaya po, ito ay magbibigay sa atin ng pag-unawa na mas mataas yung isip ng Diyos kaysa sa atin . Bakit bumaha? Bakit lumindol? Bakit pumutok ang Taal Volcano? Minsan ang dami po nating tanong at hindi po
kasya sa isip natin kung ano yung paliwanag. Kaya kinukubli ng Diyos. Ano pong sinabi sa talata? Mas mataas ang kaisipan ng Diyos kaysa sa atin. Ganda po nung sinabi sa Genesis 50, verse 20. Ang sabi po dyan, kayo'y nagnasa ng masama laban sa akin, ngunit inilagay ng Diyos para sa kabutihan upang mangyari ang gaya sa araw na ito, upang mapanatiling buhay ang napakaraming tao. Praise be to God. Maging yung palang mga kabiguan natin sa buhay na maaring parang masama ang dulot sa atin, pinapahintulutan po ng Diyos upang siya sa kahuli-hulihan sa dulo ay makagawa po ng mabuti. Amen? Bilang pagtatapos po sa mensaheng ito ay nais kong mag-iwan po sa inyo ng ilang mga action points na tugon po natin sa providence of God. Amen. So una po, na magiging dulot sa atin ng katuruan ng providence ay yun pong kapanatagan. Sabi po ng isang katisismo, anong pakinabang sa atin ang malaman na ang Diyos ang lumikha at patuloy na pinangangalagaan ang lahat ng bagay? Ito'y upang maging matiisin tayo sa panahon ng kahirapan, maging mapagpasalamat sa panahon ng kasaganaan, at sa lahat ng bagay na maaaring mangyari sa atin, maipagkatiwala natin ng buong loob ang ating tiwala sa ating tapat na Diyos at Ama. Walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig sapagkat lahat ng nilalang ay nasa kanyang kamay at wala siyang magagawa ng walang kanyang pahintulot. Napansin niyo po yung mga binanggit niyang salita? Kung nauunawaan daw po natin na ang Diyos may kontrol ng lahat ng bagay, nagiging matiisin tayo. Kasi nga, unawa natin, lahat naman ng bagay ay may pahintulot ng Diyos. At nagiging panatag po yung loob natin kasi nagkakaroon po tayo ng pagtitiwala. Kaya po, itong ganitong katuruan, napakahalaga po sa gitna ng problema, sa gitna ng trahedya. Kasi hindi po nangangako ang Diyos na kapag nagpabautismo ka, nakakilala ka kay Kristo, di ka na magkakaproblema. Nandyan pa rin po ang problema. Pero sa gitna po ng lahat ng nangyayari sa buhay natin, panatag yung loob natin. Dahil alam natin, may ginagawa ang Diyos. Pangalawa po, kakontentuhan. Mawawala na po yung pagkukumpara. Bakit siya mas maganda ang bahay? Bakit siya nakapangasawa ng pogi? Siya nasa Saudi na. Minsan marami po tayong regrets. Alam niyo po yung regrets, yung parang nanghihinayang ka. Sana pala nag-Japan na lang ako, sana pala nagpunta na lang ako sa Maynila, sana maunlad na ako ngayon. Kung nauunawaan po natin na lahat ng bagay ay may layunin, atin pong matatanggap, may dahilan ang Diyos kung bakit tayo ay nasa kung ano man pong kinalalagyan natin ngayon. At the end of the day, dadalhin po tayo ng pagtuturong ito sa pagkaunawa na ang Panginoong Hesus ay sapat po para sa ating mga buhay. Pangatlo po ay pagdarasal. Napaliwanag ko na po ito kanina. Kung ang Diyos pala ang kayang gumawa ng lahat ng bagay, di dapat lalo tayong mag-pray kasi siya naman pala ang nagpapasya, hindi ang kalooban ng tao. Maaring mahirap ang exam. Maaring di ka sure kung ikaw ba yung paborito ng magi-interview o nasa iyo ang amor nung magi-interview. Pero pwede nating ipag-pray, Lord, kayo po ang magbukas ng puso nung magi-interview sa akin. Lord, I pray na matanggap po ako sa trabaho. Wala po akong magagawa, Lord. Ikaw ang may kontrol ng lahat ng bagay. Kaya, O Diyos, loobin po ninyo na maisagawa ang lahat ng aking kahilingan. At kung hindi man sabihin na natin iba ang ibinigay ng Diyos na sagot sa ating prayers, magpapasalamat pa rin tayo kasi that is the best for us. Panghuli po ay pagpapasakop. Okay? Sabi po sa Kawikaan 19 verse 21, marami tayong mga pinaplano, ngunit ang kalooban pa rin ng Panginoon ang masusunod. Kaya sa kabila po ng mga pangyayari sa ating buhay, naroon ba yung pagtitiwala, yung pagpapasakop sa kalooban ng Diyos? Meron nga po akong laging biro tungkol dyan.
Kasi yung asawa ko po ay ang prayer niya noon, bigyan siya ng Panginoon ng matangkad na asawa. Ayaw daw po niya sa mga singkitin, mga maliliit ang mata. Kapi-pray niya kay Lord na bigyan siya ng asawang matangkad, asawang hindi singkit. Ako ho ang ibinigay. 5'4" lang po ako, hindi po ako katangkaran at maliit po ang aking mata. So, anong gagawin natin? Magrereklamo tayo? Hindi po. Magpapasakop tayo sa Panginoon. Magpapasalamat natin kung ano man yung kinalabasan, ano man ang ibinigay sa ating anak, trabaho, ano man ang resulta ng ating exam, alam natin, kalooban niya ng Panginoon. Dahil hindi naman mangyayari kung hindi pinagkaloob ng Diyos. Amen? Yung mga kapatid, nawa po ay maging buhay sa atin ang bagay na ito, yung providence of God, na siya po ay kumikilos sa mundo at maging ng mga bagay na hindi ka nais-nais, gagamitin po ng Panginoon para maitawid tayo sa kanyang mga plano. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa aming pag-aaral ngayon pong araw na ito, the Lord's Day, araw po ng pagsamba. Panginoon, iunat niyo po ang inyong mapagpalang kamay sa bawat isang nakikinig sa gawaing ito at nawa po ang aming natutunan ay magsilbing inspirasyon po at kalakasan sa aming mga pang-araw-araw na buhay. Pinagkakatiwala po namin sa inyo ang darating na linggo. Samahan niyo po kami. Nagtitiwala kami na lahat ng bagay ay gagawin ninyo para po sa aming kabubuti at ayon sa inyong plano. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen and Amen. Next week, patuloy po tayong mag-invite ng mga kapatid natin, mga kakilala sa atin pong ginagawang house church, fellowship dyan sa Mindoro. Pagbati po sa lahat ng mga kapatiran sa Nauhan, sa Bungabong, sa Socorro, sa Fortuna, at sa iba pa pong mga taong nanonood at nakikinig sa gawain ito. Pagpalain po kayo ng Panginoon. And before we end, may the love of the Father, the grace of the Lord Jesus, and the fellowship of the Spirit be with you all. In Jesus' name, Amen and Amen. Thank you, Lord.